Ivan, anong mga ipinapakaso sa mga kongresistang ito sa Office of the Ombudsman? Monica, mga kasong may kinalaman sa korupsyon gaya ng plunder, pandarambong at panunuhol, yan lamang yung iba sa mga nirerekomenda ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman na ikaso dito sa 8 congressman na umano'y may connection pa rin sa mga construction companies. Muling nagbigay ng joint referral ang Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman upang kasuhan ang 8 kongresistang umano'y gumagalaw pa din bilang mga kontraktor habang nakaupo sa public office. Ang mga ito ay ang dating mambabatas na si Zaldico at 7 incumbent congressmen na sina Edwin Guardiola, James Ang Jr., Journey Jet Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas at Noel Rivera. Sa rekomendasyon, pinapakasuhan ang mga ito ng plunder, graft, direct bribery, conflict of interest at violation sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa kahon-kahong mga ebidensyang nakalap, nakitaan ang koneksyon ng mga ito sa 1,300 contracts ng construction companies sa mga ipinapagawang infrastructure projects ng pamahalaan mula taong 2016 hanggang taong 2024. Kasama po sa mga ebidensyang sinabit namin ay records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmemay-ari ng mga individual. Dagdag pa ni Secretary Dizon na diskubre rin sa mga kontrata ang koneksyon sa mga malalapit na kamag-anak ng mga nasabing mambabatas. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Remulla, bago pa magrekomenda ang ICI at DPWH, mayroon na silang sariling investigasyon sa mga aktibidad na ginagawa ng ibang mga mambabatas, gaya ni na Congressman Guardiola at Congressman Agustina Pancho. Anya, bukod rin sa 8 contractors na ito, may 12 hanggang 15 pang mga miyembro ng Kamara ang direktang dawit din sa flood control scandal. Pagtataya ni Remulla, higit 10% o higit 30 sa 318 members ng mababang kapulungan ng Kongreso ang maaapektuhan ng investigasyon. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. More than 10% of Congress will be affected. Membership yan ng House. We're talking about the House. And it's no joke to talk about 10% of them being a part of the investigation. Kasi dadami pa yan. It will still branch out. Giit ni Remulla, nais niyang makipag-usap kay House Speaker Faustino D. sa susunod na linggo tungkol dito hanggat hindi pa nagsasara ang sesyon sa House of Representatives. Samantala, nagpadala naman ng formal letter si Ombudsman Remulla sa Bureau of Immigration para pigilang makalabas ng bansa ang 77 katao na sumasailalim ngayon sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects anomaly. Hindi naman inisa-isa ni Remulla kung sino ang mga ito, ngunit posible anyang kasama rito ang mga pangalan ng mga idinadawit na kongresista at senador, maging ang ilang private individuals na may connection din sa anomalyang ito. It's what we call a FTRO, Foreign Travel Restriction Authority, order, which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, wag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country. Hindi naman takas ng tao. Iba pa rin ito sa whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan para sa mga personalidad na akusado na sa anti-graft court. Monica, pagtitiyak ni Ombudsman Remulla, oras lamang ang itatagal ng fact-finding para dito sa inirekomendang referral ng DPWH at ICI at agad rin makakasampa ng preliminary investigation lalo na at validated na ito ng parehong ahensya. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.